Revelation chapter 11. Ang dalawang prophets. Pagkatapos, binigyan ako ng stick na panukat. Tapos, sinabihan ako, pumunta ka at sukatin mo ang temple ng Diyos at ang altar at bilangin mo lahat ng nag-worship na nasa temple. Pero wag mong sukatin yung bakuran sa labas ng temple kasi para na yon sa mga hindi naniniwala sa akin. Tatapak-tapakan nila ang banal na city sa loob ng 42 months. Tapos, bibigyan ko ng authority ang dalawang magpipreach ng mensahe ko. Nakadamit sila ng sako at magpipreach sila sa loob ng 1,260 days. Ang dalawang iyon ay ang dalawang puno ng olive at ang dalawang ilawan na nakatayo sa harap ng Panginoon ng mundo. Pag may mananakit sa kanila, magbubuga sila ng apoy at masusunog ang mga kaaway nila. Kaya kahit anong manakit sa kanila, siguradong mamamatay. May kapangyarihan sila na isara ang langit para hindi umulan habang pinipreach nila ang mensahe ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig. May kapangyarihan din silang magpadala ng lahat ng klase ng salot sa mundo, kahit gaano kadalas nila gusto. Pag na-preach na nila ang kanilang mensahe, lalabanan sila ng halimaw na lumabas galing sa napakalalim na hukay. Tatalunin sila ng halimaw at papatayin. Tapos, ilalatag ang mga bangkay nila sa kalsada ng Great City, kung saan pinako sa krus ang Panginoon nila. Ang symbolic na tawag sa lugar na yun ay Sodom o Egypt. Sa loob ng 3.5 araw, ang bangkay nila ay titingnan ng mga tao mula sa lahat ng bansa, tribo, language at lahi. Magsasaya ang mga tao sa mundo kasi namatay na ang dalawang prophets na ito. Magse-celebrate sila at mabibigyan ng regalo kasi sobrang pahirap ang dinala ng dalawang prophets na ito sa lahat ng tao sa mundo. Pero after ng 3.5 araw, pumasok sa kanila dalawa ang hiningang nagbibigay buhay galing sa Diyos. Tumayo sila at takot na takot ang lahat ng nakakita sa kanila. Tapos, may narinig yung dalawang prophets na malakas na boses galing sa langit. At ang sabi, umakyat kayo dito. Habang nakatingin yung mga kaaway nila, umakyat sila sa langit sakay ng ulap. Nung mismong time na yon, lumindol ng napakalakas. Nawasak yung 1/10 ng city at 7,000 na tao ang namatay. Natakot yung mga nakasurvive at nagpuri sila sa Diyos ng langit. Natapos na ang pangalawang lagim at malapit nang dumating ang pangatlo. Ang pampitong trumpet. Hinipan ng pampitong angel ang trumpet niya at may mga malalakas na boses sa langit na nagsabing, ang pagiging hari sa mundo ay napunta na ngayon sa Panginoon natin at sa kanyang Christ at maghahari siya forever. Tapos, yung 24 na elders na nakaupo sa mga trono nila ay dumapa at sumamba sa Diyos habang sinasabing, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang ngayon at ang noon. Nagpapasalamat kami kasi ginamit mo na ang dakila mong kapangyarihan at nagsimula ka ng maghari. Galit na galit ang mga hindi naniniwala sa iyo kasi dumating na ang matinding galit mo. Ang time para i-judge ang mga namatay na. Dumating na ang panahon para bigyan ng reward ang mga nag-serve sa iyo. Ang mga prophets at lahat ng mga pinili mo. Lahat na may takot sa iyo, makapangyarihan man o mahina. Dumating na ang panahon
para wasakin ang mga sumisira sa mundo. Nabuksan ang temple ng Diyos sa langit at nakita doon ang box ng kasunduan. Tapos, kumidlat, dumagundong, kumulog, lumindol, at umulan ng malalaking yelo.